all pray. Panginoong Diyos, salamat po sa inyong pong pagbigay ng inyong pong buhay para po sa amin. At tunay po na amin pong binibigay po sa iyo ang aming puso, sa iyo ang aming buong buhay. At sa hapon po na ito, hinihiling po namin na patuloy niyo po kaming katagpuin. May you speak to us, Lord God. We pray na inyo pong buksan ang aming puso at hinihiling po namin ang inyong pong kapahayagan na magdadala ng pagbabago na aming pong buhay sa hapon po na ito. Tunay po sa iyo po namin binibigay, ibinabalik ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba, ang lahat po ng karangalan ay sa inyo po, Haring Jesus. Purihin po kayo. Ito aming prayer sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, yung pinakamalakas na palakpak. Come on. Yung pinakamalakas na palakpak para po sa ating pong Diyos. Praise God. Praise God. At bago po tayo mo bigyan po natin ng high five ating pong kasama sa kanan, sa kaliwa. Bigyan po natin ng high five ang bawat isa. At tayo po ay makakaupo na. So, good afternoon po. Good afternoon. So, welcome po sa ating church. Ang pangalan po ng ating church ay The Great Commission Christian Ministry, TGCCM. At salamat po sa Lord na tayo po ay muling makapagsama-sama, mga young people, kabataan, and across all ages. At we want also to welcome po yung mga kasama po natin sa online, sa ating pong live stream. Good afternoon and we welcome you. Thank you for tuning in our live stream. At kamusta po kayong lahat? Kamusta? No? Nakakatuwa po na tayo po ay makapagsama-sama every Sunday. And we want also to acknowledge and to welcome yung mga first time po natin nakasama. And also, maybe some of us ito po yung ating first month sa ating pong church. So pwede mo makita sino po yung mga first time po this month sa ating pong church. Ating pong palakpakan sila. To welcome them, we welcome you and thank you for joining us this afternoon. And tunay na this is your church family. At hindi po nagkataon na kayo po ay nandito. God has a purpose for your life. Palaging mayroong layunin ng Diyos sa bawat isa po sa atin. At sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako si Kuya Francis. At this afternoon, ito pong mga nakaraang pong linggo, ating pong pinag-usapan about building legacy. So pakisabi, legacy. Pamana, pagbuo ng pamana. And last week, last Sunday, from Pastor Jay, ating pinag-usapan about the call to discipleship. At ating naunawaan na discipleship, it is the way how we pass on the legacy to the present and future generations. No, napakaganda po na tayo po ay kasama sa isang cell group, no, yung kumbaga sa iba kung tawaging Bible study group. So sino dito kasali ka na sa cell group? No? So madami sa atin, we are part of a cell group and we don't just attend and part of a cell group, we also make disciples. We are also disciple makers. No? Sa hapon na ito, ating pag-uusapan, co-heirs with Christ. Mga kasamang tagapagmana ni Kristo. So pakisabi, kasamang tagapagmana. So meron akong picture na papakita sa inyo. So next slide. Pakita natin yung picture. So hulaan nyo kung ano to. Kita na ba? So nakapunta na ba kayo dito? So sino lagi nandito? Lagi nandyan. So yan po ay picture ng isang SM mall sa Bacoor.
No, so dito sa picture na to, sino ang unang nagamay-ari ng SM? Icebreaker, icebreaker. Sino ang owner ng SM? No? Henry C. So siguro madami sa atin kilala natin yung pangalan niya. Siya si Henry C. Bagamat siya po ay namatay na, pero siya yung pinakaunang nagsimula ng legacy ng kanilang mall na shoe market, SM Mall. So si Henry C. ay meron siyang ilang mga anak. So he has for about 8 sons and daughters. Ngayon, bawat isa sa mga anak niya, mga tagapagmana. Bawat isa sa mga anak niya, kanilang minanay yung company, iba't ibang mga bagay sa SM. At alam niyo, isa sa kasamang tagapagmana doon, si Henry C. Jr. So meron siyang anak na pangalan ay Henry C. Jr. So dito makita natin in relation sa co-heirs, mga kasamang tagapagmana. So ano nga ba ibig sabihin ng co-heirs, mga kasamang tagapagmana? A co-heir is someone who inherits the same inheritance with another person. Ang kasamang tagapagmana ay isang taong nagmana ng parehong mana sa ibang tao. So, bigyan natin ng isa pang halimbawa. So, next picture. So, ito, next picture natin. Pakita natin. So, imagine, halimbawa, yung tatay mo, meron siyang magandang bahay. Ayan. Tulad nito. So, napakaganda, napakalaki. Meron pang swimming pool. Meron pang swimming pool, no? May mga puno, mahangin. Halimbawa, bahay sa Tagaytay. So, sino dito nakapunta na sa Tagaytay? Madami sa atin, no? So, bahay sa Tagaytay. Ngayon, halimbawa, dalawa kayong magkakapatid sa pamilya. Ikaw yung pangalawang anak. At sabi ng tatay nyo, "Oh, mga anak, ang bahay na ito ay mamanahin ninyong dalawa." So ngayon, dahil ikaw din ay anak niya, ikaw ay kabilang sa pamilya, ikaw ay kasamang tagapagmana. Yung kuya mo at ikaw ay kasamang tagapagmana niya. No? Yung parehong mana na binigay sa anak, sa panganay, ay parehong mana ibigay sa isa pang anak. So dito makita natin, they both share the same inheritance. Ang mga natanggap natin mula kay Kristo ay dapat nating ipasa to the next generation. So dito makita natin isang illustration ng bahay sa Tagaytay. So sino dito gusto mo ng bahay sa Tagaytay? No? Madami sa atin, gusto natin ng isang bahay na napakaganda. At in relation sa co-heirs with Christ, next slide, ating basahin ang Romans 8:16-17. Sabi, "The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Now, if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ. If indeed we share in His sufferings, in order that we may also share in His glory." So, dito makita natin na ang Panginoon ay meron siyang pagtawag sa atin. Ang ating lugar, ating identity is we are God's children and we are co-heirs with Christ. So, next slide. So, dito maunawaan natin, nung wala pa tayo kay Jesus Christ, hindi pa tayo tumatanggap at nanampalataya sa Panginoong Yesus, tayo ay hiwalay kay Lord dahil sa ating kasalanan. We are lost before when we are not in Christ. Hindi tayo anak ng Diyos spiritually nung panahon na yon. At hindi tayo kasama sa pamilya ng Diyos. Pero nagbago ang lahat sa isang araw. No, merong isang tao na nag-share sa atin ng gospel, binahagi niya yung kanyang natanggap kay Kristo. At we become believers and a child of God. So, dito makita natin na how we become a child of God and a co-heirs with Christ. Sa next slide, so John 1:12, tignan natin. John 1:12,
Yet to all who did receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So dati, nung tayo ay wala pa kay Jesus Christ, tayo ay hiwalay sa kanya. Pero ngayon, dahil tayo ay tumanggap at nanalig sa kanya, tayo ay kinupkup ng Diyos at sinama sa kanyang pamilya. We are part of God's family. So then, when we accepted and believed in the Lord Jesus Christ, God gave us the right to become children of God. Tayo ay naging anak ng Diyos. So pakasabi sa katabi mo, anak ka ng Diyos. No, we are a child of God. We are children of God. No? Pinaanak tayong muli. Naging bahagi tayo sa pamilya ni Lord. And this is the best family that we can be part of. Ito yung pinaka magandang pamilya na pwede tayong maging kabilang. Kabilang ka sa pamilya ng Diyos. No? At meron tayong relationship to the Father in heaven. Meron tayong malapit na kaugnayan o relasyon sa ating amang nasa langit. Our Father in heaven. At palagi siyang magbibigay ng ating pangangailangan, palagi tayong ingatan ng ating Ama, palagi siyang mag-aaruga sa atin, palagi tayo kinupkup-kup, palagi tayo binibigyan ng lahat ng ating pangangailangan. Our Father in heaven. We have a relationship with Him. And sa next slide, Romans 8:16, the Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Ang Espiritu ng Diyos ang nagpapatotoo, ang nagsasabi kasama ng ating Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. When we have Jesus Christ in our life, at the same thing, we receive the Holy Spirit. At ang Espiritu ng Diyos, siya ang nagsasabi sa atin, nagpapahayag, anak kita, anak ka ng Diyos. You are part of God's family. We are co-heirs with Christ. Sa next slide, makita natin na because we are children of God, we are co-heirs with Christ. Dahil ikaw ay anak ng Diyos, meron kang karapatang doon sa mana mula kay Kristo. Mula sa tinanggap ni Kristo, mula sa Ama. We receive the same inheritance Jesus has through our union with Christ. Tayo ay nakipag-isa na kay Jesus Christ. You and Jesus are united into one. And makita natin, ano ba ang ibig sabihin ng co-heirs with Christ? Meaning, we are people who did receive and believe in the Lord Jesus Christ. And we are now children of God and adopted into God's family. Because we are now children of God, we are co-heirs with Christ, and we receive the same inheritances Jesus has through our union with Christ. Katulad kanina no, sa picture na pinakita ko, doon sa kanina sa mall, sa SM Mall, yung bawat isa sa kanila na mga anak, sila ay 8 na magkakapatid. So lahat sila ay parehong tagapagmana ng SM. At kanina no, sa picture naman ng pangalawa, yung bahay sa Tagaytay, 2 kayong magkapatid. Parehas kayo tumanggap ng parehong mana. Meron kang karapatan dahil ikaw ay anak. Ikaw ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Ito ay pribilehiyo na tayo ay kabilang sa pamilya ng Panginoon. And sa Romans 8:17, sa next slide, ating mabasa muli yung verse kanina. Tignan natin muli. Sabi, now if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we share in His suffering in order that we may share also in His glory. Jesus Christ, siya yung rightful heir of everything that the Father will give. Si Jesus Christ, siya ang tumanggap ng lahat ng mana mula sa ating Ama sa langit. At dahil tayo ay nakipag-isa na kay Kristo, tayo ngayon ay anak ng Diyos at kasama niyang tagapagmana. Matanggap mo yung parehong mana na tinanggap ni Jesus Christ. Meron tayong tinanggap na mga mana kay Kristo ngayon at mga mana na ating natanggapin kay Kristo to the future, sa hinaharap. Ang sabi sa verse, if we indeed we share in His sufferings, ibig sabihin sa ating
relasyon kay Lord sa ating paglakad kasama ang Panginoon, may mga paghihirap. There are sufferings with Christ. Ito yung kuminsan no, ating maranasan kapag tayo nag-share ng Bible verse, ng Word of God sa ating pamilya. Kuminsan makarinig ka dyan ng mga negatibong salita. No, tayo ay napapersecute. No? We are persecuted because of our faith, dahil sa ating pagsunod sa Panginoon. And sa akin, to share my testimony. So ako po yung pinakaunang born-again Christian sa pamilya namin. So kami ay magkakapatid na 4. Ngayon, sa pamilya ko, nung year 2016, nung ako'y unang tumanggap sa Panginoong Yesus as my Lord and Savior, yun yung panahon na in my first 3 years of faith, nakaranas ako ng persecution. So meron tayong mga persecution na maranasan. And sa akin, sa pamilya ko, palaging pagka minsan pagpupunta ako ng church, uwi ako galing prayer meeting. Pag uwi ko, tahimik na lang ako. Kasi si nanay ko, siya na yung magasalita. Kikinig lang ako. Sabi niya, puro ka church, wala kang pahinga. At madami siyang mga sinasabi sa aking pagsunod kay Lord. Tapos kung minsan, pati yung tatay ko, yung kuya ko, meron silang mga sinasabi sa akin na dahil sa aking pananampalataya sa Panginoon. May mga masakit na salita na sinasabi, pero lahat ng yun ay para sa karangalan ng Panginoon. No, lahat ng ating mga pinagadaanan na paghihirap para kay Kristo, ito ay para doon sa glory, sa karangalan, doon sa mana na ating tatanggapin sa hinaharap. Yung ating panibagong buhay na glorified body on heaven and earth na panibago. Sabi sa verse, in order that we may share also in His glory. So, darating yung panahon na tayo ay ating makasama si Lord. You and God, sa panibagong heaven, panibagong earth, na God will dwell with us and we will dwell with Him. Ating makasama si Lord na para bang mahawakan mo face to face. And that is the greatest inheritance, God Himself, sa ating paglakad kasama ang Panginoon ngayon. So may mga pagsubok kuminsan no, sa ating buhay. Minsan no, sa kabataan, we have yung mga anxiety, meron tayong mga madaming iniisip, kapaguran, mga problema sa school, problema sa pamilya. Pero every suffering for Christ is worth it for the future glory that we will receive in heaven. Sa next slide, sabi dyan, all inheritance given to Jesus Christ is the same inheritance given to us because we are children of God. At dito makita natin, we are building a legacy. You are a legacy builder. No, sa ating pagpatuloy sa discipleship, no, yung ating pag-attend ng cell group natin every week, tayo ay tumatanggap ng mana mula sa Panginoon. At sa ating paggawa ng mga alagad, as we make disciples, we are passing the inheritance we receive from Jesus to other people. You are building a legacy. Sa next slide, yan sabi, you are building a legacy, the legacy of Jesus Christ. Si Jesus, namatay siya, inilibing, muling nabuhay sa ikatong araw, para tayo ay magamit niya to build the legacy of Jesus Christ. Kaya sa ating school, you are a legacy builder. Sa iyong pamilya, kapag nag-share ka ng Word of God, when you share the Word of God to your family, you are building a legacy. Sa trabaho mo, kapag nag-share ka ng Word of God, you are building a legacy. No, you are a legacy builder. So pakasabi, legacy builder. So tayo ay nagtatayo ng isang pamana, legasiya. And when you are making disciples, you are building a legacy. Lahat tayo ay tinawag ni Lord upang maging parte ng legasiya niya.
Pero mahalaga na ating isuko kay Lord yung ating buong buhay upang magamit na tayo to build a legacy that lasts into eternity. So ngayong hapon, napakaganda dahil ngayon ating pong tignan, maunawaan, ano ba yung mga pamana na ating tinanggap kay Kristo Jesus ngayon na ating kailangang ipasa to the next generation. So meron tayong 7 points on what are the inheritance we receive. Ano yung mga pamana na ating tinanggap kay Kristo ngayon na dapat nating ipasa to the next generation through discipleship. So number 1, next slide, number 1, salvation, kaligtasan. Tayo ay tumanggap ng kaligtasan upang ipasa ang mensahe ng kaligtasan sa mga tao. Sabi sa Ephesians 2 verse 8 to 9, sabi, "For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast." So ito ay dahil daw sa kagandahang loob ng Diyos. Merong biyaya ang Diyos para sa atin. Hindi natin karapat-dapat na matanggap ito, undeserved favor from the Lord, pero binigay niya pa din para sa atin. Tayo ay naligtas sa pamagitan ng ating pananampalataya. At ang salvation is God's gift to us. At ito ay libre nating tinanggap, kaya dapat nating ibigay, ipasa to the next generation ang mensahe ng kaligtasan. So halimbawa, before natin tayo tumanggap at manampalataya sa Panginoong Yesus, we were lost before without Jesus. We are broken, we are empty, we are spiritually dead. But Jesus saves us. Niligtas tayo ng Panginoong Yesus. Pinatawad niya tayo, tinubos niya tayo, at binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. We are saved by grace, not by our good works. Salvation is God's gift. So halimbawa, illustration, halimbawa sa isang swimming pool, kanina, imagine merong isang taong nalulunod sa swimming pool. Halimbawa, ngayon, ikaw yung nalulunod doon. Kung ikaw ay niligtas ng isang lifeguard, hindi mo ito itatago sa iyong sarili. Sabihin mo sa mga kaibigan mo, sa pamilya mo, muntik na ako mamatay, pero meron nagligtas sa akin. So hindi tayo tatahimik doon sa kaligtasan. And then, we see here na we were sinking in sin. Dahil sa ating kasalanan, tayo ay nalulunod na pala mula sa ating pagkakasala, mula sa ating mga kasalanan. But Jesus rescued us. Tayo ay lumulubog na sa kasalanan, pero tayo ay niligtas ng Diyos mula doon. So do you believe ikaw niligtas ng Diyos? Pwede ba natin palakpakan si Lord sa pagkakataong ito? Jesus rescued us. We receive salvation, and we need to pass it to the people today and to future generations through discipleship. Bakit natin mahalaga na may pasa ito? Dahil yung mga tao sa paligid mo, kailangan nila din ng Panginoong Yesus. Yung mga kaklase mo, yung mga kaibigan mo, yung pamilya mo, kapatid mo, magulang, they smile on the outside but they are empty inside. Nakangiti sila panlabas, pero sa loob-loob nila, sila pala ay hindi okay. Sila pala ay empty, walang laman. Napakaraming mga kabataan ngayon sa ating generation, sa mga Gen Z. Tayo ay Gen Z. Ngayon, madaming mga kabataan na pakiramdam nila wala silang purpose, walang laman yung buhay nila, they feel empty, madaming mga anxious, nabalisa, madaming depressed, madaming naliligaw, they are lost. Kaya napakahalaga na ating ipasa ang kaligtasan sa mga tao ngayon and to the future generations through discipleship to build a legacy that outlives our lives. Sa next slide, the people around you need the same Jesus Christ who rescued you, and you are saved so you can lead others to the Savior. So, yung mga tao sa paligid natin, kailangan nila ang Panginoong Yesus, the same Jesus that rescued us. So, ating
tulungan yung mga tao na may balik sila sa Panginoon. Let's pass the legacy to the next generation. No? Yung mga kaibigan mo, huwag kang maging tahimik, ibahagi mo si Jesus. Build legacy. Make disciples to your campuses. No? Ibahagi natin ang Panginoong Jesus sa kanila. Sa life ko, nung way back, when I was in high school, nung high school ako, yun yung unang pagkakataon na nakapag-share ako ng gospel. At ang unang mga na-sharean ko ng gospel, actually mga grade 6 sa isang malapit na bahay dito. Tapos nag-share ako ng gospel doon naman sa school ko when I was in high school. So doon nakita ko na yung mga klase ko pala, ang dami pala nilang mga pinagdaanan, ang dami pala nilang mga problemang bit-bit sa buhay. And they need the same Jesus Christ who rescued us. We need to lead people to the Savior. Ating tulungan sila na makakilala sa Panginoong Jesus. Kaya sa atin, sa mga kabataan, let's invite people in church. Invite natin yung ating mga kaibigan, ating mga kaklase, yung ating mga pamilya, kung sino man tao sa labas. Let's invite people and bring them here in church so they might know the Lord Jesus Christ. God didn't save you to be silent. He saved you to be a witness. Tinawag ka ng Lord na sabihin mo, ibahagi mo yung ginawa ng Diyos sa buhay mo. Ibahagi mo yung kaligtasan, yung mensahe ng kaligtasan sa mga tao, and to build a legacy. Your testimony might save someone from suicide. Di mo alam yung simpleng pagkwento mo lang ng testimony, ng kwento ng buhay mo, kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. No? Di mo alam na magbibigay ito ng pag-asa at ng pananampalataya sa mga tao sa paligid mo. At makita natin na your invitation to church might save someone from darkness. Yung ating pag-invite ng mga tao papunta sa ating iglesia ay maaaring makapagligtas sa kanila mula sa kadiliman. So sa next slide, share the gospel, lead people to Jesus, testify about how God saved you. Ating dalhin yung mga tao sa Panginoong Yesus. Let's build a legacy na kapag umalis tayo sa mundong ito, meron tayong mga tao na binahagian ng lahat ng pamana kay Kristo. Yung kaligtasan, maging sila ay kanilang maranasan yung pagkapatawad sa kanilang mga kasalanan, buhay na wala hanggan. They might receive the salvation from the Lord Jesus Christ. So let's share the gospel. Ating ibahagi ang mabuting balita tungkol kay Jesus. You were once lost, but someone told you about Jesus. Now, you become that person for someone else. No? Yung ating tinanggap na kaligtasan, ibahagi natin sa ibang mga tao. Sa mga tao ngayon. No? So they might know the Lord Jesus Christ. Next slide, sa point number 2, we receive identity as a child of God and we pass on this identity to people. No, tumanggap tayo ng pagkakakilanlan ng identity bilang mga anak ng Diyos. At pinapasa natin ang bagong pagkakakilanlan na ito sa mga tao sa pamamagitan ng discipleship. Sabi sa John 1:12, nabanggit kanina, sabi, He gave the right to become children of God. So, ang Diyos, tayo ginawang anak ng Diyos nung tayo ay tumanggap at manampalataya sa Panginoong Yesus. Ito yung isa sa mga mahalagang ating tinanggap na pamana ngayon kay Kristo. So do you believe ikaw ay anak ng Diyos? Niniwala ba kayo anak ng Diyos? You have a relationship with the Father in heaven. So hindi ka na nag-iisa, hindi ka na loner sa mundong ito. You have your Father in heaven. And you are part of God's family. Sa next slide, in Christ, you are loved, you belong, you matter, and you have purpose. Dahil tayo ay nakay Kristo, tayo ngayon ay merong bagong pagkakakilanlan. And our identity is as a child of God. Ikaw ay anak ng Diyos. Pwede ka nang lumapit sa iyong Ama. You have a close relationship to your Father in heaven. So, ikaw ay minamahal na bibilang, mahalaga ka. Merong purpose yung buhay mo sa mundong ito. Hindi nagkataon na pinanganak ka sa panahon natin, no? Hindi nagkataon na tayo ay nabubuhay ngayon 2025. God has a purpose for us
So madaming mga kabataan ngayon, nahihirapan sila na feeling nila, they feel unwanted. Kasi kuya, pakiramdam ko, hindi nila ako gusto, yung mga tao na ito. Yung iba naman, they are craving for validation, na gusto nila sila ay i-validate, purihin, i-acknowledge ng ibang mga tao. Yung iba naman, they are comparing themselves on social media. Kinukumpara yung buhay mo na meron ka sa ibang mga tao. At madaming mga tao na fear of not being enough. Kaya napakahalaga na let's build a legacy and let's pass the new identity as a child of God to people today. Ating ibahagi yung ating tinanggap kay Kristo, the new identity as child of God to people today through discipleship. Let's make disciples. Let's share His word to people. Sa next slide, when you truly know you are a child of God, you stop begging for approval from people. Hindi ka na maghahabol sa mga approval o kaya mga papuri ng mga ibang mga tao para sa iyo. When you are truly become a child of God, ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Meron kang tatay sa langit na nag-iibig, umiibig sa iyo ng walang hanggan. You have an identity from God. Kaya pwede ka nang ibahagi yung identity na ito sa ibang mga tao. Sa mga tao na they feel worthless, wala silang halaga sa mundo, sa buhay nila, ibahagi natin ang salita ng Diyos, this identity as a child of God. Pwede ka nang maging kuya o ate sa pananampalataya ng ibang mga tao that someone who desperately needs Jesus. No, tulungan natin yung mga tao na makilala ang Panginoon at tanggapin yung identity as a child of God. Point number 3, next slide. Ating tinanggap ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit o Banal na Espiritu, He is a person. Siya yung pangatlong persona ng Diyos. At siya ay Espiritu ng Diyos. Siya yung ating helper. Siya yung ating guide. Siya yung gumagabay sa atin. Kapag tayo nag-worship kay Lord, kapag tayo nagbabasa ng Bible, kapag tayo sumusunod sa Panginoon, the Holy Spirit is with us and living in our lives. Ating tinanggap ang Banal na Espiritu. Sabi sa Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. No? Hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Holy Spirit, kasama natin ng Diyos. The Holy Spirit will give us the strength to overcome temptations, to break sinful habits, and to walk in purity. Hindi natin kayang lumakad ng mag-isa. Kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin ang Banal na Espiritu. Diba ngayon no, sa mga kabataan no, sa atin, no, napakadaming mga tukso no, sa panahon natin ngayon, kung saan-saan, daming mga tukso. Punta ka lang sa internet, sa mga social media platform, TikTok, website, napakadaming tukso. And we need the Holy Spirit. Sa next slide, the Holy Spirit empowers you to say no to sin and yes to God. Tutulungan ka ng Diyos upang mapagtagumpayan mo ang tukso at ikaw ay makasunod kay Kristo. The Holy Spirit will help you. Siya magbibigay ng kalakasan at karunungan para sa atin. And sa next point, sa point number 4, tinanggap nating pamana, God's Word. So pakasabi, God's Word. Salita ng Diyos. Tinanggap natin ang salita ng Diyos bilang pamana mula kay Kristo at kailangan nating ipasa ito to the present generation and to future generations. Sabi sa 2 Timothy 3:16, all Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, and correcting, and training in righteousness. Ang mundo natin ngayon, napakadaming mga kasinungalingan. No? Ang daming mga lies, kasinungalingan, mga bagay na hindi naman totoo, but God's Word teaches us the truth. Ngunit ang salita ng Diyos ang nagtuturo sa atin ng katotohanan. Ano ba yung katotohanan mula sa Diyos? And God's Word guides our decisions, our relationships, our purity, and our future.
ang salita ng Diyos yung gabay natin araw-araw. So halimbawa, sino dito meron kang phone? So lahat tayo meron tayong phone. Halimbawa, saan ba yung phone ko? Halimbawa, itong phone ko. Isipin mo, sa phone mo syempre, merong Google Map. Meron kang Google Maps, no, sa phone mo. Diba kapag wala kang Google Maps, madali kang maliligaw. No? Kapag halimbawa may pupuntahan ka, tapos di mo alam saan na ba ako, saan ba malapit yung venue. Kapag wala kang Google Maps, madali kang maligaw. So, God's Word is our GPS. Without God's Word in our lives, we fall into wrong decisions, we fall into wrong relationships, we fall into wrong directions in life. Ang salita ng Diyos ang ating gabay. Araw-araw, sa pagising mo, sa pag-uwi mo, sa pagtrabaho mo, sa pag-aaral mo, sa pagbuo mo ng pamilya, God's Word is our guidance. At kailangan ng mga tao ang katotohanan. Kuminsan, no, makita mo lang, no, ang daming fake news. No, ang daming fake news sa social media, ang daming mga misleading information, no? Ang daming mga bagay na hindi naman totoo, misleading. But the Word of God guides us into all truth. The Holy Spirit helps us to all truth from the Lord. Kaya napakahalaga na ating ipasa yung God's Word to people. Ibahagi natin yung katotohanan sa mga tao. Let's build a legacy na mga tao na kanilang tinanggap ang salita ng Diyos din, katulad natin. Let's share the Word of God to people. Turuan natin sila na kung paanong aralin yung Word ni Lord, kung paanong sumunod sa Panginoon, sa Kanyang salita. Let's teach them on how to study and obey God's Word. Panglima, point number 5 na ating tinanggap, we receive God's love. So pangsabi, God's love. Ang pag-ibig ng Diyos. Ito yung pinakamalaking pag-ibig na kaya magbago ng buhay natin. Sabi sa 1 John 4:19, we love because He first loved us. Tayo ay inibig ng Diyos nung una. Kahit na hindi natin siya unang inibig. Inibig tayo ng Diyos. No? God loved us when we didn't love Him back. And then God accepted us, forgave us, and embraced us. So tayo ay nakatanggap ng pag-ibig ng Lord. And yung pag-ibig ng Lord, walang condition. Yung pag-ibig ng Diyos, walang hangganan, walang expiration. Mahal tayo ng Diyos. At madaming mga tao ngayon sa labas, sa mga tao kasama natin sa paligid, no, yung sa school, sa work, sa family natin, to the community, madaming mga tao na pakiramdam nila wala nagmamahal sa kanila. Madaming mga tao na pakiramdam nila sila ay rejected, natanggihan ng mga tao, mag-isa lang. Madaming mga kabataan ngayon na they feel lonely, they feel insecure, madaming mga silang relasyon. At kaya napakahalaga na let's build a legacy and pass on the God's love to people. Sa mga panahon natin ngayon, sa mga taong kasama natin ngayon. So one time, sa work ko, yung mga ka-workmate ko, kapag magkakasama kami, palaging may mga banding, kwentuhan. Tapos napansin nila, pag ako na yung laging kasama nila, kumikilos sila, parang they feel something. Sabi nila, yung love daw na pinapakita ko, kung paano ako makitungo sa kanila, parang kakaiba daw. Tapos nalaman nila na I am a Christian also. At makita natin na yung pag-ibig ng Lord, ito yung kailangan ng mga tao. We must pass on God's love to people through discipleship. We receive it and we pass it on the next generation. And God's love, yung pag-ibig ni Lord, ito yung nagpapagaling ng mga sirang puso. It fills our empty souls. So you can love, your love can lead someone to Jesus. Kapag may nahal mo yung kapatid mo, sa pamilya mo, kahit kuminsan hindi kayo nagkakasundo, kuminsan madaming mga away, sagutan, pero let's pass on God's love to people. Ibahagi mo yung pag-ibig ng Diyos sa mga tao.
ibahagi natin sa kanila yung pag-ibig ng Diyos na ating tinanggap kay Kristo ngayon. No, they need God's love. Kailangan nila ang pag-ibig mula sa Panginoong Yesus. And point number 6, life transformation. Pangasabi, life transformation. So nagbago yung buhay natin nung tayo ay tumanggap, nakakilala sa Panginoong Yesus at patuloy na lumakad kasama siya. Tayo tumanggap ng pagbabago ng buhay at ating ipapasa yung modelo ng Christ-like living to people today. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, sabi, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. So ikaw ay bago na. Ikaw ay bagong nilalang na. You are now a new creation in Christ. In Christ, you are not the same person anymore. And then your habits change, your character change, your priorities change, your life change. So do you believe nagbago na tayo? So nagbago na tayo. Ating palakpakan si Lord sa pagkakataong ito. Ito yung isang bagay na ating tinanggap kay Kristo. No, dati meron kang bisyo, pero ngayon nagbago ka na. Hindi mo na ginagawa yung dating mong ginagawa. Sa life ko, bilang mananampalataya sa Lord Jesus, dati, ang buhay ko, nagmumura talaga ako. So dati nung kabataan ko, palagi kapag nakasama ko yung mga kaibigan ko, na-impluwensyahan din ako, palagi ako nagmumura. Konting gulat lang, mura na. Konting magulat lang ako, puro mura na yun sa bibig ko, puro mga foul words, mura. No, palagi yun kapag nagugulat, kapag nagagalit, puro ako mura dati. Pero alam nyo, nung nagsimula akong manampalataya kay Lord, tumanggap kay Jesus Christ sa buhay ko at patuloy na sumunod sa Panginoon, nagbago yung buhay ko. Napansin ko after, I think, pagkatapos ng mga 2 buwan, 3 buwan na pag-attend ko ng church, sabi ko, bakit parang nagbago na yung bibig ko? Tapos napansin nila na sa school, sa bahay namin, hindi na ako nagmumura. Tapos one time, nung ako ay college student, merong one time na kami ay nag-review for exam, for quiz. Meron akong kaklaseng babae na kasama din mag-review sa classroom din kami mga magka-classmate. Ngayon, sabi niya, Kiko, bakit parang di pa kita narinig magmura, mag-follow word? Kasi lahat kami sa classroom, bukod sa akin, puro mga nagmumura. At alam niyo, nung time na yon, I grabbed the opportunity to share my testimony. So, kinawento ko kung paano ako nagsimula kay Lord, ano yung buhay ko dati, ano yung ginawa ng Panginoon sa akin, mga pagbabago ng buhay. And one thing na nagbago sa buhay ko, yung aking bibig, yung aking pagmumura. Hindi na ako nagmumura simula dati hanggang ngayon. So, do you believe you are a new creation in Christ? Ikaw ay bago na yung buhay mo. Hindi na ikaw yung dating si ako. Hindi na ikaw yung dating Francis o kaya kung naman pangalan mo. Hindi na ikaw yung dating ikaw. Bago ka na. Yung dating mong buhay ay wala na at meron ka ng bagong buhay kay Kristo. You are a new creation. You are a different person right now in Christ. So, mahalaga na mag-build tayo ng legacy at ating ipasa sa mga tao ngayon itong new creation, itong life transformation in Christ. Madaming mga kabataan ngayon, madaming mga tao, they are addicted, sila ay addict sa iba't ibang mga bisyo, mga bagay, madaming mga puro galit na mga kabataan, galit, madaming mga full of insecurities, madami silang mga iba't ibang mga ginagawang hindi maganda. And we must pass on the legacy. Kailangan nating ibahagi sa kanila ang word ng Lord at itong pagbabago ng buhay. Kay Kristo, mayroong pagbabago ng buhay. Palagi ka lang manatili kay Lord. You are a new creation in Christ. And then, yung sabi nga, your life is the loudest preaching people will ever hear. Yung buhay mo, yan ang pinakamaingay, pinakamalakas na preaching o sermon na pwede marinig ng ibang mga tao. Your life speaks.
Your action speaks, your life speaks, yung buhay mo ay nagkasalita. Your life is preaching to people. Kaya ating pasalamatan ang Lord dun sa bagong buhay na meron tayo. And then, ating ibahagi itong life transformation to people through discipleship. Point number 7, ito na yung last point natin. Sabi, we receive the Great Commission, and we will pass on the Great Commission to the present generation and to future generations. Ito yung pangalan ng ating church, the Great Commission. Sabi sa Matthew 28:19-20, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. So Lord, binigyan niya tayo ng purpose. So Lord, hindi niya tayo niligtas lang para maging church attendee, but God saved us for us to become a disciple maker, for us to pass on this inheritance to the present generation and to future generations. And dito makita natin na making disciples, go and make disciples. Atin nang ibahagi yung word ng Lord sa mga tao. Turuan natin yung mga tao sa paligid natin ng salita ng Diyos. Turuan natin sila ng pagsunod sa lahat ng pag-uutos ng Panginoon. That is the Great Commission. Teach them. Turuan mo sila. You are called to make disciples. You are a disciple maker. Sa next slide, lead people to Jesus, one person at a time. No? Magsimula tayo sa isang tao, isang buhay. Pwedeng yung pamilya mo, yung kaklase mo, yung kaibigan mo sa school. Lead people to Jesus, one person at a time. Yung mga kasama mo sa workplace, sa community, yung mga tao sa labas, let's lead people to Jesus. And let's start on one person. No? Let's start praying and building a legacy. The legacy of Jesus Christ. You are a legacy builder. Ikaw ay tinawag ng Panginoon upang mag-build ng legasiya. And sa next slide, makita natin, everything we receive in Christ, we should pass on to people today and to future generations. Madami tayong mga tinanggap kay Kristo ngayon. So do you believe tinanggap mo yung salvation, kaligtasan, tinanggap mo yung identity, you are a child of God, anak ka ng Diyos. Tinanggap mo ang Holy Spirit, tinanggap mo ang God's Word, ang salita ng Diyos, tinanggap mo ang pag-ibig ng Diyos, at tinanggap mo ang Great Commission. So kailangan nating ipasa ito to the present generation and to future generations. Yung halimbawa, sa panahon ko ngayon, I will pass on the inheritance I receive in Christ to the next generation. Papasa ko sa mga tao, babahagi ko yung mga pamana, at yung taong ito, kanyang ipapasa din sa next generation, to every generation until second coming of Christ. Si Lord gusto niya na hindi matapos yung legacy of faith. You are building a legacy of faith. Mga taong nanampalataya sa Panginoong Hesus. At tinawag tayo ng Lord to make disciples. So ngayon, meron akong i-share na testimony. Sa next slide. So, nung kahapon, nakapag-share ng gospel ako sa isang school, sa college. And then, merong 10 students na tumanggap at nanalig sa Panginoong Hesus. So, ating palakpakan si Lord sa biyaya na ito. No? So, every Saturday, merong 12 noon ng tanghali, Bible study kami. Minimit ko sila sa labas. Doon kami sa may upuan lang. Alam ko malapit sa Imos Jail ata yan. Malapit sa kulungan. So every Saturday, 12 a.m., minimit ko sila para magturo ako to make disciples. No, sa school na ito, sa mga kabataan na ito. Sila ay probably nasa 18 years old, halos same age lang natin ng mga tao nandito, mga kabataan, mga Gen Z. And then, sa next slide, pakita ko lang saglit. Ito naman yung every Friday group ng 12 ng tanghali din. Sila ay college students. I think bandang 11 sila na students na
Bible study every Friday ng tanghali. At nagtuturo ako sa kanila. Doon lang din sa labas ng school nila. And they are Gen Z, mga kabataan sila tulad ninyo. And then sa last picture, sa next slide, ito naman yung mga junior high school. So sino ito mga junior high school? No, mga grade 7 to grade 10. So sila naman every Tuesday ng 7 p.m. Minimit ko sila, tuturuan ko sila ng pagsunod kay Lord. Binabahagi ko sa kanila yung lahat ng pamana na aking tinanggap kay Kristo ngayon. Yung binanggit kanina na 7, all inheritances, tinanggap nila, aking binabahagi sa kanila. So making disciples, no? Sa ating pagtapos, God is calling us to make disciples. Ipasa natin yung legacy ng Panginoong Yesus. And alam niyo, hindi tayo masyadong bata para hindi gamitin ng Panginoong Diyos. Kahit isang kabataan, pwedeng gamitin ng Panginoon. Alam niyo, si David, when King David is a young person before, nung siya ay kabataan niya, nung bata siya, teenager lang siya noon Siya ay teenager, probably nasa 13 years old, 14 years old, teenager, ginamit siya ng Diyos. Nagtagumpay siya. And nakapagtayo siya ng legacy. So kahit anong edad mo, whether kung ikaw man ay bata, matanda, ikaw ay tinawag ng Diyos to build a legacy, to make disciples. Ipasa natin sa mga tao ngayon and to future generations yung lahat ng ating tinanggap na mana kay Kristo. And alam niyo, sa group ko, meron akong isang tinuturuan. Siya ay student, siya ay young people tulad ninyo. Siya ay kabataan din tulad ninyo. Siya ay nag-aaral, pero alam niyo, nagtuturo siya ng Word of God sa mga kapwa-kabataan niya. Ngayon, nitong mga nakarang mga buwan, siya ay nagtuturo ng Word ni Lord sa mismong school niya, kung nasaan siya. Nag-share siya ng Word ni Lord doon sa kamag-aral niya, schoolmate niya, and then pupunta pa siya sa 2 ibang school para lang magturo ng Word of God, para lang ipasa yung mga mana na ating tinanggap kay Kristo ngayon. Kailangan natin ipasa lahat ng mana na tinanggap natin kay Kristo. Let's pass on all inheritances that we receive in Christ to the people today and to future generations. Sa ating pagtapos, sa hapon na ito, si Lord ay tinatawag bawat isa sa atin. Ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay kabilang sa pamilya ng Diyos, ikaw ay tagapagmana, kasamang tagapagmana ni Kristo. At gusto ni Lord na ibahagi mo ang mga manang ito sa ibang mga tao. Ibahagi natin sa mga generation na darating. No? Sa next slide, sa 1 Peter 2 verse 9, let's declare this mga kapatid. Sa 1 Peter 2 verse 9, sabi, "But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light." Ikaw ay tinawag ng Diyos upang ibahagi natin ang lahat ng mana mula kay Kristo na ating tinanggap sa mga tao ngayon. You are chosen by God. You are chosen people. Pinili ka ni Lord. No? Pinili ka ng Panginoong Diyos. Ikaw ay kabilang sa royal family of God. And alam nyo mga kapatid, ito ay pribilehiyo na tayo ay matawag at magamit ng Lord yung buhay natin para may bahagi yung manang tinanggap natin kay Kristo sa ibang mga tao. No, you are a holy nation. You are God's special possession. Pag may-ari ka ng Diyos, yung buhay mo para kay Lord yan. Yung talento mo para kay Lord yan. Yung lahat ng oras mo para kay Lord yan. Ibigay natin yung ating buhay sa Diyos. Ibigay natin yung ating puso, pag-ibig sa Panginoon to make disciples. Ipasa natin yung all inheritances we receive in Christ to present generation and to future generation. So sa hapon na ito, sa ating pagtapos, God is calling us to build a legacy. You are called by God to go and make disciples. You are a legacy builder. So sa hapon na ito, kung ikaw ay
gusto mong tanggapin yung tawag ni Lord sa iyo na ikaw ay kasamang tagapagmana ni Kristo at tinawag ka ni Lord to go and make disciples. Pwede bang tumayo ka kung ikaw gusto mong tumugon sa tawag ni Lord to build a legacy sa pamilya mo, sa school mo, sa workplace mo, sa community mo, sa bansa natin. We are building a legacy. We are legacy builders na yung ating ginagawang pagpasa ng lahat ng mana mula kay Kristo sa ibang mga tao. Kapag tayo nag-share ng Word of God, when we are making disciples to people, we're passing the legacy. We're passing the inheritances. At alam ninyo mga kapatid, kung walang magpapasa ngayon, paano yung future generations? Sino ang magpapasa sa kanila? Ano ang kanilang matanggap na pamana kay Kristo if we don't pass on the inheritances we receive in Christ? So sa mga kabataan ngayon, si Lord, kanya tinatawag niya tayo, sino yung ating one person at a time? Lead people to Jesus. One person at a time. Sino yung isang tao na ating isimulan na ibahagi yung mana na ating tinanggap kay Kristo, no? Pag-pray natin yun this afternoon. Let's pray sa pamilya mo. You can pray for your family. You can pray for your campus. Sa mga kaibigan mo, huwag kang maging silent Christian. Be a loud Christian. Ibahagi mo yung mga word ni Lord. Make disciples sa school, sa community, sa workplace mo. You are a legacy builder. And this is the legacy of Jesus Christ. So sa hapon na ito, si Lord, tinatawag niya tayo to be a generation of young people who will build a legacy and to go and make disciples. A young people who will make disciples. A young people who will love God and love people. So sa hapon na ito, ating taas kay Lord yung ating mga buhay, ating mga kamay sa Kanya as a sign of ng ating pagtugon na we say, Lord, we say yes, Lord, sa inyo pong pagtawag sa amin into discipleship. We say yes, Lord, sa inyo pong pagtawag sa amin, pagpili bilang kasamang tagapagmana ni Kristo. We say yes to you, Lord, sa amin pong pagpapagamit ng aming pong buhay sa inyo. At we pray, Lord, sa bawat isa po sa amin, we give to you our heart, we give to you our lives, and we will build a legacy sa amin pong pamilya, sa amin pong school, sa amin pong workplace, sa aming community. We will lead people to Jesus. We will go and make disciples. Kaya sa hapon na ito, as we worship God, let's declare yung ginawa ng Lord na kabutihan sa ating buhay, and let's declare na tayo ay kasamang tagapagmana ni Kristo. Ikaw ay anak ng Diyos. So come on, let's worship the Lord this afternoon. Hold these pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes.
yourself down, raising up the broken to life. You take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life.
raising up the broken to Let's pray. Aming Diyos, we thank you sa inyo pong mga bawat pamana na aming pong tinanggap kay Kristo po ngayon. Salamat po na kami anak ng Diyos. Salamat po na kami ay kasamang tagapagmana ni Kristo. At we pray, Lord, for a legacy sa aming pong pamilya, sa aming pong school, sa aming pong workplace, sa aming pong community. We pray, Lord, as we go and make disciples, as we lead people to Jesus, one person at a time, we pray, Lord, na aming pong maipasa sa mga tao yung lahat po ng mana na aming tinanggap po sa inyo. May we pass on to present generation and future generations, lahat po ng mana po na ito. And we thank you, Lord, for the privilege po na ito. At patuloy, sa iyo po na binabalik yung lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba, ang lahat ng karangalan sa pangalan ni Jesus. Come on, yung pinaka-malakas na palakpak sa ating Diyos. Come on. Pinaka-malakas na palakpak sa ating pong Hari, our King, our Father, our King Jesus, our Father in heaven. We are sons and daughters. We are sons and daughters of the Most High God. Salamat po, Panginoon. Purihin po kayo. So, tayo po ay makaupo na.